Sabi ho dito, upang mabigyan niya ang kanyang sarili ng kalulhatian. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kasalanan. Ngayon sa wikang English, ang nakalagay po dito is that He is most loving. He is most loving. Pero sa Tagalog, ang nangyari, ibinigay lamang po yung buod. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Pero yung literal po niyan, literally means and literally says, God is most loving. Kapag sinabi po natin that ang Diyos na ating pinaglilingkuran is most loving, it means ito po ang ekspresyon ng kabutihan ng ating Diyos sa isang perpektong bagay. As I repeat again, this is God is self-expression of His perfect goodness sa Kanyang mga nilikha, most loving. Alam niyo po, when we think about the word loving, we think about yung kabutihan, affection, we could say intimacy na ating naranasan sa ating kapwa, asawa, mga ka-church. Pero sa Biblia, when we think about sino ang nagmamahal the most, perfectly, yan po ay walang iba kundi ang Diyos. Halimbawa, kung babasahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 4, talatang 7, alam na alam po natin ang bersikulo na ito, unang Juan 4, talatang 7 hanggang 8, sabi po ng Biblia, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So kaya nasabi po ng ating mga kapatid na Reformed Baptist, ayon po sa kanilang naobserbahan sa Biblia na ang Diyos is most loving. Kaya mas higit po ang pagmamahal po ng Diyos kaysa sa sino man, because by nature, God is love. Kagaya po natin, ang tao has love. Pero hindi ho natin masasabi ng ating buong kalikasan ay pag-ibig. Ang ating pag-ibig ay limitado. Ang ating pag-ibig ay may hangganan. Pero kung ikukumpara po natin ang pag-ibig natin sa Diyos, ang masasabi po natin is God is most loving. Yung most na binabanggit po na ating mga kapatid is not only a reference to the degree or magnitude ng pagmamahal ng ating Diyos. By most, yung ibig sabihin po nila dito is perfect. His loving is perfect. Yung expression ng kanyang pagmamahal sa atin is perfect. Yung expression ng pagmamahal ng Ama kay Kristo at ang pagmamahal ni Kristo sa Ama is perfect. Because by nature, God is love. Sa Biblia, ang Diyos po ay banal. Ang Diyos po ay liwanag. Ang Diyos po ay matuwid. Ang Diyos po ay dakila. God is great. God is holy. God is righteous. Pero, sabi din po ng Biblia, God is love. Sa ating pag-aaralan, in our short catechism, we're going to see that there are 3 things in the Bible kung paano po ipinakita po ng Diyos ang kanyang most loving nature. Most loving nature. Paano ho niya ipinakita ho ito? Number 1, ipinakita po ng Diyos ang kanyang most loving nature by providence. By providence. Pamagitan ng probidensya ho niya. Basahin po natin dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5. Matthew, chapter 5. Verse 44 to 45. Matthew, chapter 5, verses 44 to 45.
Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng iyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Ito yung tinatawag po sa Tehiloheha, common grace. Ipinapakita po ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, sa lahat ng hayop, sa lahat ng bagay dito po na nabubuhay sa mundo, sa pamagitan po ng kanyang pangangalaga sa kanila. Ang mga ibon ay inaalagaan ng Diyos. Ang mga damo ay inaalagaan ng Diyos. Pati po yung mga taong hindi mananampalataya ay inaalagaan ng Diyos. Kaya masasabi ho natin, ipinapakita po ng Diyos ang kanyang pagmamahal as most loving sa pamagitan po ng kanyang providensya. By providence. Now, ang magandang aral ho nito mga kapatid, kung nagagawa ng Diyos na alagaan po yung mga taong hindi mananampalataya, there is no wonder why, sinabi po ng Biblia, kailangan din po natin mahalin yung mga umuusig sa atin. Kasi sa isang aspeto, bagamat sila'y hahatulan po ng Diyos balang araw kung sila'y hindi nagsisisi, pero habang hindi pa ho dumarating yung araw ng paghuhukom, in some way, inaalagaan pa rin ng Diyos ang mga ito. Pero hindi kagaya ng pangangalaga po niya sa atin sa konteksto ng kaligtasan. Kaya in theology, ang tawag po dito, common grace. Kaya po siya tinawag common dahil ang kabutihan po na ipinapakita ng Diyos pamagitan ng providensya ay pangkalahatan. General grace na kung tawagin, common grace. A grace that is evident to common man. Okay? Number 2, paano po ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? By nature. By His nature. Kung babasahin po natin dito sa Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. Tignan niyo po sinasabi dito. Exodus 34, talatang 6. Exodus chapter 34 verses 6 and 7. Tignan niyo po yung sinasabi. Sabi ho dito, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos, mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Ipinapakita po ng Diyos ang kanyang most loving na attribute sa pamagitan po ng pagbubunyag niya sa kanyang sariling nature. Nang ibig sabihin, the more na nakikilala po natin ang Diyos at ang kanyang mga katangian, makikita din ho natin ang mga katangian po niya ay hindi lamang po limitado sa pagiging matuwid, pagiging banal, o pagiging hukom, o maawain, kundi sabi ng Biblia, siya ay mapagmahal. Kapag sinabi po ng Biblia na ang Diyos ng pinaglilingkuran po natin ay mapagmahal, He genuinely, He sincerely, He seriously loves you, mga kapatid. Mahal ka ng Diyos. Kapag tayo ho ay hindi nagtatapat,
Yes, napipikadi ang Diyos. Yes, nagagalit ang Diyos. Pero hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin. Sabi po ng Biblia, kapag tayo po ay hindi nagtatapat, siya'y nananatiling tapat. Kapag tayo po ay lumilihis, siya po ay naghahabol sa atin. Because man is never the one who pursues God. It's God that pursued us. Siya yung pastol na naghahanap sa mga ligaw na tupa. Bakit? Because He is most loving. Yung kanyang pasensya, yung kanyang kabutihan, lahat po yan work simultaneously sa kanyang pagmamahal. So yes, ang Diyos po ay nakakatakot dahil siya ay hukom. Nakakatakot dahil siya ay matuwid. Nakakatakot dahil siya ay makapangyarihan. Pero at the same time, napakadakila ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nasabi po ni Apostol Pablo, ipinapanalangin ko sa Diyos Ama na mabuksan ang ating isipan at puso na maunawaan kung gaano kalalim, kataas, kadakila ang alin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo man po ay nagkasala sa Diyos, huwag natin takbuhan ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil mahal ka ng Diyos. He loves you. Sabi nga po dito siya ay mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila. Mahal tayo ng Diyos. Lastly, ipinapakita po ng Diyos ang kanyang most loving practice and action by election. By election. Ipinapakita po ng Diyos ang kanyang pagmamahal po sa atin sa pamagitan ng kanyang aksyon ng pagpili sa atin. Basahin po natin dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7. Deuteronomy. We're going to be looking at Old and New Testament. Tignan niyo po kung ano yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Deuteronomy chapter 7, verse 6 to 8. Deuteronomio, Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 8. Tignan niyo po ang nakalagay. Sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na iyong Diyos sa lahat ng mga tao. Kayo ang pinili ng Panginoon na iyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal. Hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakaukonte sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkakaalipin sa Faraon na hari ng Egypto. So kung tatanungin po natin sa lens of the Old Testament, bakit hindi po pinili ng Diyos ang mga Cananeo or Jebusites or mga Philistines? Bakit mga Israelita ang kanyang pinili? Well, sinagot na po ng Diyos Hindi dahil mas marami kayo kaysa sa iba, kundi kaukonti nga kayo Hindi dahil mas magaling kayo kaysa sa iba, kundi dahil sa kanyang pag-ibig. Pinili po niya ang mga ito. Na bakit po natin kailangan alamin yan? Dahil pagpasok po natin sa bagong tipan, kung paano pinili ng Diyos ang bansa ng Israel sa panahon ng lumatipan upang maging mamamayan po niya, ganyan din ang kanyang ginawa sa kanyang eschatological na Israel, the church. Basahin po natin ang Efeso 1, talatang 3 hanggang 5. Tignan niyo po kung may kahawig doon sa nabanggit sa Deuteronomio. Efeso 1, talatang 3 hanggang 5. Tignan niyo po ang sinasabi. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo,
Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalagan na tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. So ang tanong, paano po ipinakita ng Diyos that He is most loving? When He chose you and me. Ang tanong, karapat-dapat ka ba mahalin ng Diyos? No. Kung titignan ko ang aking sarili, hindi ako karapat-dapat mahalin ng Diyos, kundi karapat-dapat parusahan. Pero, ipinakita po niya His most loving power by choosing you. Sa lahat ng mga kamag-anak mo, pinili ka ng Diyos. Sa lahat ng mga katrabaho nyo, pinili kayo ng Diyos. Sa lahat ng mga kapatid ninyo, pinili ka ng Diyos. Hindi dahil may nakita siya kabutihan sa atin, hindi dahil matuwid ka kaysa sa iba, kundi bago ka pa ipinanganak at nilikha ang anumang bagay, sa isipan ng Diyos at kanyang plano, He wants to show His love by choosing you. Imagine that, mga kapatid. He chose you. Kaya nga, pag akyat po natin sa langit by His grace, wala tayong maisusumbat sa Diyos na dahil sa akin, nakarating ako dito. He loved you, that's why He chose you. He did not choose you because you loved Him. Sabi ng Biblia, He loved us first, that's why we love Him. Lagi ho natin tatandaan yun. Now, may mga ibang talata din na nakonektado ho sa pagmamahal po ng Diyos through election. Halimbawa, sa John 16, verse 27. Napakaganda ng mga tekstong ito. John 16, verse 27. Sabi po ng Biblia, dahil sa pagpili ng Diyos sa atin, tignan niyo ho, naging bunga. Verse 27, sapagkat kayo mismo ay minamahal ng Ama, dahil minamahal niyo ako, at naniniwala kayo na nagmula ako sa Diyos. The Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. Paano ho natin nagawang mahalin si Kristo? Paano ho natin nagawang sumampalataya kay Kristo? Nung tayo inunang minahal at pinili ng Diyos. So notice this, ipaparanas sa atin ng Diyos ang kanyang salvific na pag-ibig only when we are in Christ. That's how He shows His most loving nature and power through Christ. Moreover, in Romans chapter 5, may kinalaman din ang Espiritu Santo at ang Diyos Ama dito. Romans chapter 5. At basahin po natin dito, mga kapatid, in verse 3. Romans chapter 5, verse 3 to 8. Look what it says. At nagagalak din tayo kahit dumaranas tayo ng mga paghihirap, dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos, that's the Father, sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So paano niya ipinadama po ito? Let's go to verse 8. Baba po natin ang basa sa verse 8. Pero, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa gaytong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So gayon, ano ho ang masasabi po natin? Sa katanungan, gaano po ba tayo kamahal ng Diyos? Well, tignan nyo nga po dito sa unang Juan 3:1. Unang Juan 3, talatang 1.
Sabi po ng Biblia sa unang Juan 3:1, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Now notice those first few words. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Biro mo, nung binasa po natin ang Roma 5, ano ho nakalagay? Nung tayo po ay mga kaaway ng Diyos, namatay siya para sa atin. Or rather, to be more clear, namatay si Kristo para sa atin. So if you want to ask the question, how is God most loving? This is nothing more than a preview. Hindi pa ho ito yung kabuuan. Ang buong Biblia, from Genesis to Revelation, ang nagtuturo ho sa atin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Pero, wag ho natin abusuhin. Anong ibig sabihin po nun? Mahal ako ng Diyos, alam ko yon, kaya mauunawaan ako ng Diyos, I can live however I want to live. Hindi ganon ang itinuturo ng Biblia. Kapag nauunawaan po natin talaga kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, hindi natin gagawin ang anumang gusto nating gawin na labag sa kanyang kalooban. Kasi nauunawaan mo yung halaga at presyo kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi tayo kagaya ng mga antinomianist. Ano po sila? Yung mga taong walang kinikilala na batas. Dahil mahal ako ng Diyos, naunawaan ako ng Diyos, I can do whatever I want. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Sabi po ni Apostol Pablo, the love of Christ constrains me. Has a hold on me. Nang ibig sabihin, dahil ang isa ay namatay para sa lahat, ang lahat ay dapat mamuhay para sa isa, which is Christ. So this evening, mga kapatid, gaano po ba mapagmahal ang Diyos? Pinakita po niya through providence. Nakatatak po yan sa kanyang kalikasan. Ipinakita po niya through election. God is most loving. With that being said, meron po ba tayo mga katanungan this evening sa ating pag-aaral po tungkol sa most loving nature of God? Or most loving God? Do we have any questions this evening? Okay. Well, kung wala na po tayong katanungan, tayo na po ay manalangin na po at magpasalamat sa Diyos.